Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum, GMRC 2, Quarter 2, Week 2. Ang ating paksa ay maayos na pag-uusap sa loob ng pamilya. Magandang araw! Halina't umawit. Batay sa ating ginawang pagkanta at pag-aaral sa larawan, sino-sino ang miyembro ng pamilya? Ano ang ginagawa ng pamilya sa larawan? Ginagawa nyo rin ba sa inyong tahanan ang ginagawa ng nasa larawan? Paano? Mahalaga ang pagsasalo-salo ng pamilya. Sa araw na ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang wastong paraan ng pagkikipag-usap sa inyong kapamilya at sa mga nakatatanda sa pamamagitan ng pagsasabi ng po at opo at mga magagalang na salita, paggamit ng ate o kuya sa nakatatanda. Nakikilala ang mga salita na nagpapakita ng maayos na pag-uusap sa loob ng pamilyang kinabibilangan. Tingnan ang mga larawan. Sabihin nyo kung sino siya at basahin ang kahulugan ng kanyang papel sa pamilya. Sino siya? Nanay, ang babaeng nagbigay buhay, nag-aalaga, sumusuporta, at nagmamahal sa kanyang anak at pamilya nang walang kondisyon mula pagkabata hanggang paglaki. Tatay, ang lalaking nag-aalaga, sumusuporta at nagmamahal sa kanyang anak at pamilya nang walang kondisyon mula pagkabata hanggang paglaki. Ate, isang babae na mas matanda kaysa sa nagsasalita. Itinuturing bilang nakatatandang kapatid o kasama, maaaring kapamilya o hindi. Kuya, isang lalaki na mas matanda kaysa sa nagsasalita. Itinuturing bilang nakatatandang kapatid o kasama, maaaring kapamilya o hindi. Ating basahin at unawain ang mga ito. Tagapangalaga, isang taong may pananagutan at responsibilidad sa pag-aalaga, pamamahala, pagprotekta sa ari-arian o kapakanan at itinalaga upang magbantay o kumilos para sa iba. Pag-aralang maigi ang larawan. Ang pamilya ng mga tao ay iba-iba sa bilang. Ang bawat pamilyang Pilipino ay may magkakaibang bilang. Tulad mo, mayroon ka bang kapatid? Ang pamilya ay marapat na magmahalan. Ano ang tawagan ng inyong nanay at tatay? Sa tulong ng pamilya, nahahasa ang pakikipag-usap ng bawat isa. Ano ang turo ng iyong nanay at tatay sa pakikipag-usap sa matatanda? Sa ating tahanan, sinasabihan tayo ng mga nakahihikayat na salita. Gaya ng, kaya mo yan. Hinihikayat ba kayo ni nanay o tatay? Kung minsan, may mga pagkakataong hindi nagkakasundo ang pamilya. Ano ang dapat gawin para ito ay maresolba? Mahalaga ang makilala ang bawat kasapi ng ating pamilya upang makausap ng wasto ang bawat isa
sa lahat ng pagkakataon. Sa pagkakataong ito ay magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Para sa unang pangkat, buuin ang family portrait puzzle. Sagutan ang mga tanong. At pagkatapos ay bigyan ng 3 palakpak ang inyong mga sarili. Ano ang naramdaman mo habang ginagawa ang ating gawain? Ano-ano ang natutuhan mo sa ating isinagawang gawain? Bakit mahalaga ang makilala ang bawat kasapi ng pamilya? Paano mo kakausapin ng wasto ang iyong pamilya? Para sa ikalawang pangkat, punan ang mga patlang ng letrang kulang para mabuo ang pangalan o tawag sa mga kasapi ng pamilya. Pagkatapos ng gawain, sabihin ang mga salitang, "Ito ang aming pamilya na mapagkumbaba, hindi mapagmataas, kundi magalang at mapagpasensya." Ang susing sagot para sa ikalawang pangkat, tatay, nanay, ate, kuya, lolo, lola. Ano ang naramdaman o damdamin mo habang ginagawa ang ating gawain? Ano-ano ang natutuhan mo sa ating isinagawang pagbuo ng mga salita? Bakit mahalaga ang pagkilala sa bawat kasapi ng pamilya? Paano natin dapat kausapin ang ating pamilya? Magalang. Ito ay ang nararapat na paraan at ugali ng pagkikipag-usap. Mapagpasensya. Ito ay hinahasa at nililinang sa pagkikipag-usap sa pamilya kung may hindi pagkakaintindihan. Piliin ang letra ng pinakatamang sagot o tugon at isulat ito sa iyong kwaderno. Si Mario ay may lolo na mahina na ang pandinig. Paano dapat kausapin ni Mario ang kanyang lolo? A. Nang pabalang, B. Nang pagalit, C. Nang pasigaw, D. Nang may pasensya. Mahusay, ang sagot ay D. Nang may pasensya. Si Ria ay may kuyang kahanga-hanga. Paano dapat kausapin ni Ria ang kanyang kuya? A. Nang may duda, B. Nang may galit, C. Nang may inggit, D. Nang may paghanga. Tama, ang sagot ay D. Nang may paghanga. Si Martina ay may problema sa paaralan. Paano niya ito sasabihin sa kanyang pamilya? A. Nang may pangamba, B. Nang may takot, C. Nang mahinahon, D. Nang nagwawala. Magaling, ang sagot ay C. Nang mahinahon. Si Maria ay nakabasag ng baso habang naguhugas ng pinggan. Paano niya ito sasabihin sa kanyang pamilya? A. Nang may pagmamataas, B. Nang may pambabastos, C. Nang may pangamba, D. Nang mapagkumbaba at may paghingi ng tawad. Tama, ang sagot ay D. Nang mapagkumbaba at may paghingi ng tawad. Si Oliver ay nakipag-away sa paaralan. Paano niya ito sasabihin sa kanyang pamilya? A. Nang pagalit, B. Nang may hiya at pagpapaumanhin, C. Nang may puot at hinanakit, D. Nang umiiyak. Tama, ang sagot ay B. Nang may hiya at pagpapaumanhin.
Para sa dagdag na gawain, ilagay ang mga pangalan ng inyong kapamilya sa loob ng puso at ito ay may pamagat na ang aking pamilya, ginagalang ko. Ano ang inyong naramdaman habang isinasagawa ang gawain? Bakit kailangan ng pagpapasensya kapag gumagawa tayo? Para sa ikalawang araw. Halina't magbasa. Si Lourdes at Leo ay magkakambal. Kadalasan, sila ay magkapareho ng gusto. Isang araw, nag-agawan sila sa candy na iniuwi ng kanilang magulang. Sila ay parehas na pagsabihan ng kanilang magulang. Sina Lourdes at Leo ay humingi ng paumanhin sa kanilang magulang. Magkaano-ano sina Lourdes at Leo? Ano ang pinag-agawan nina Lourdes at Leo? Ano ang ginawa nina Lourdes at Leo sa kanilang magulang matapos silang pinagsabihan? Anong magandang kaugalian ang ipinakita nina Lourdes at Leo? Ganon din ba kayo? Nararapat bang tularan sina Lourdes at Leo? Bakit? Magalang ako. Makinig sa tanong ng guro. Itaas ang kamay kung alam ang sagot. Sino ang may magaling na ate o kuya? Ano ang hinahangaan mo sa kanila? Sino ang madalas mong kakwentuhan sa bahay? Sino ang kasabay mong kumain sa hapagkainan? Nag-uusap ba kayo habang kumakain? Sino ang nakaaway mo dati sa inyong bahay? Natuto ka na ba sa kamalian na ito? Narito ang ilang mga salitang makikita at magagamit sa ating aralin. Lolo, ama ng iyong ina o ama, ang nakatatandang lalaki sa pamilya mula sa nakaraang henerasyon. Lola, ina ng iyong ina o ama, ang nakatatandang babae sa pamilya mula sa nakaraang henerasyon. Po, salitang idinadagdag sa dulo ng pangungusap o salita upang magpahayag ng paggalang. Ginagamit sa pakikipag-usap, lalo na sa nakatatanda o may awtoridad, bilang pagpapakita ng magandang asal. Opo, isang formal na tugon na nagpapakita ng pagsang-ayon at paggalang, lalo na sa mga nakatatanda at awtoridad, na nagpapahiwatig ng pagsunod o pagtanggap. Halina't magbasa. Mga gawaing bahay ng magkakapatid. Si Pamela ay bunso sa magkakapatid. Ang kanyang kuya ang naghuhugas ng plato pagkatapos kumain. Ang kanyang ate naman ang nagwawalis sa sala bago matulog. Si Pamela ang naatasang magdilig ng mga halaman. Isang gabi, hindi pa tapos mag-aral ng kanyang leksyon si Pamela nang nakita ng kanyang ate na hindi pa nadiligan ang mga halaman. Tinanong ng ate niya kung bakit. Dahil sa antok at pagod, hindi sinasadya ni Pamela na sumagot ng pabalang sa kanyang ate. Nagulat at nalungkot siya sa nangyari sa mga halaman. Agad namang humingi ng pasensya si Pamela sa kanyang nagawa. Ilan kayo sa inyong pamilya? Sino ang pinakamalapit sa iyo sa mga kapamilya mo? Ilan ang iyong kapatid? Ano ang tawag mo sa iyong kapatid?
Ano ang pangalan ng iyong nanay o tatay? Ano ang madalas sabihin sa iyo ng iyong nanay o tatay? Ano ang gusto mong matutuhan mula sa iyong pamilya? Bakit mahalaga ang pagkakaroon ng maayos na komunikasyon sa tahanan? Paano mapananatili ang maayos na relasyon sa pamilya? Mahalaga na makilala ang bawat kasapi ng ating pamilya. Ang wastong pakikipag-usap sa pamilya ay mapapanatili ang magandang relasyon. Sa pagkakataong ito ay magkakaroon ng individual na gawain. Basahin ang sitwasyon sa larawan. Tukuyin kung ang bata ay nagpapakita ng tamang pakikipag-usap. Isulat ang T kung tama at M kung mali. Humihingi ng paumanhin sa kanyang kapatid sa hindi pagpapahiram ng cellphone. Ito ay T, tama. Inaaway ang kapatid. Magaling, ito ay M. Nananagot sa magulang. Mahusay, ito ay M. Paggamit ng po at opo. Mahusay, ito ay T, tama. Nakikipag-usap ng nakaharap at tumitingin sa mata. Ito ay T. Ipakita ang mga salita. Punan ng letra ang patlang at tukuyin ayon sa kahulugan na babanggitin. Mahalaga ang magalang na pagsagot sa gumamit ng po at opo sa mga matutong humingi ng kung nakagawa ng kamalian. Narito ang mga susing sagot. Magulang, nakatatanda, pasensya. Ano ang inyong naramdaman habang sinasagot ang mga tanong? Ano-ano ang natutuhan mo sa ating isinagawang pagbuo ng mga salita? Bakit mahalaga ang pakikipag-usap ng maayos sa kapamilya? Paano natin ibabahagi ang ating mga ideya at saloobin? Isulat sa inyong kwaderno ang salitang check kung tama ang pahayag at X kung mali. Si Melinda ay pabalang sumagot sa kanyang ate. Si Pepito ay nais matuto mula sa kanyang kuya. Humingi siya ng tulong mula sa kanya. Si Jose ay nakapagsabi ng masakit na salita, kaya siya ay agad humingi ng tawad. Si Elias ay gumagamit ng po at opo. Ang pagkikipag-usap ng may pasensya ay mahalaga para sa magandang relasyon sa pamilya. Narito ang mga susing sagot. Mahusay ninyong natukoy at naisa-isa ang batayang impormasyon ng sarili. Sa pagkakataong ito ay sasagutin nyo sa inyong kwaderno ang sumusunod na mga tanong. Dapat bang gumamit ng po at opo? Ano ang dapat sabihin kung nakagawa ng kamalian? Sino ang maaaring gumabay sa iyo sa tamang pagkikipag-usap? Sino ang inspirasyon mo para maging mapagpasensya? Sino ang gusto mong matulungan upang maging mapagpasensya? Para sa ikatlong araw. Suriin ang larawan. Ano ang inyong natutuhan sa inyong pamilya
patungkol sa wastong pagkikipag-usap. Sa larong maayos na pagkikipag-usap, sa lahat, makinig sa tanong ng guro. Itaas ang kamay kung alam ang sagot. Sino-sino ang hindi nang aaway ng kapwa? Sino-sino ang may mahabang pasensya? Sino-sino ang magalang sa kapwa? Sino-sino ang gumagamit ng po at opo? Sino-sino ang tinuturuan ng kanilang nanay o tatay na maging magalang? Sino-sino ang tinuturuan ng kanilang nanay o tatay na maging mapagpasensya? Narito ang ilang mga salitang makikita at magagamit sa ating aralin. Kasapi, isang individual na opisyal na nabibilang o may hawak ng bahagi sa isang grupo, organisasyon, negosyo, o proyekto. Pamilya, isang grupo ng mga magulang, anak, at iba pang malapit na kamag-anak na magkakaugnay sa dugo, kasal o pag-ampon, nagtutulungan at nagmamalasakit sa isa't isa. Kapwa, isang individual na itinuturing na kagaya o kasama sa isang grupo, komunidad o lipunan at may parehong katangian, kalagayan o karanasan sa buhay. Kapatid, isa na anak din ng iyong mga magulang o ng isa sa iyong mga magulang o taong itinituring na malapit na kaanib sa pananampalataya o samahan. Pinsan, anak ng tiyuhin o tiyahin, kamag-anak na hindi direktang magulang o anak, ngunit mula sa parehong sanga ng pamilya. Nabanggit ko kanina na ang mga nasa larawan ay mga mag-aaral din gaya nyo. Natatandaan ba ninyo ang kanilang mga pangalan? Ano ang kanilang ginagawa sa mga larawan? Ngayon, malalaman ninyo ang ilan pang mga paraan ng wastong pakikipag-usap sa pamilya at sa kapwa. Mahalaga ang pamilya dahil ito ang nagsisilbing gabay kung paano maging magalang at wastong pakikipag-usap. Ilan kayo sa inyong pamilya? Malaki ba ang inyong pamilya? Ano ang tawag mo sa iyong mga magulang o tagapangalaga? Ano ang iyong palayaw sa bahay? Bawat kasapi ng pamilya ay may angking galing. Sa pamilya, ang bawat kasapi ay may tungkuling gawin. Ano ang iyong gawain sa inyong tahanan? Ano ang takdang gawain ng iyong kapatid sa bahay? Ikaw, anong gawaing bahay ang naitakda sa iyo? Pinag-aawayan niyo ba ito? Bilang kasapi ng pamilya, gusto rin natin tumulong sa mga gawaing bahay. Ano ang gusto niyong matutuhan mula sa inyong mga pamilya? Dahil sa mga kahanga-hangang kilos ng ating mga kaklase at kaibigan, tayo rin ay nagnanais na maging kagaya nila. Ano ang gusto mong matutuhan mula sa inyong mga kaklase at kaibigan pagdating sa pakikipagkapwa-tao? Ang wastong pakikipag-usap ay nagdudulot ng magandang relasyon o samahan kanino man. Natutuhan niyo ba ang wastong pakikipag-usap sa iyong kapamilya? Ano ang turo sa iyo ng iyong mga magulang o tagapangalaga kapag nakikipag-usap sa nakatatanda? Ano ang inyong gusto o hilig na pinag-uusapan sa inyong pamilya? Mahalaga na makilala ang bawat kasapi ng ating pamilya at iba pang tao. Ang wastong pagkikipag-usap sa kapamilya
at ibang tao ay mapapanatili ang magandang relasyon. Basahin ang sitwasyon sa larawan. Tukuyin kung ang bata ay nagpapakita ng tamang pagkikipag-usap. Isulat ang T kung tama at M kung mali. Nakangiting nakikipagkwentuhan sa lola at lolo. Mahusay, ito ay T. Tinutulungang abutin ang isang bagay ng batang lalaki na naka-wheelchair. Ito ay T. Sinisigawan ang kaklase. Ito ay M. Bumabati ng magandang hapon. T. Magkakaibigang magkakaakbay habang nagtatawanan. Ito ay M. Punan ng angkop na letras sa patlang para mabuo ang salita na tinutukoy ng pangungusap. Hindi wasto ang paninirang puri sa patlang. Maging magalang sa pakikipag-usap sa mga guro at patlang. Hindi wasto ang pagsagot ng pabalang sa ate o patlang. Narito ang mga susing sagot: kapwa, kaklase, kuya. Iguhit sa iyong kwaderno ang masayang mukha kung tama ang pahayag at malungkot na mukha kung ito ay mali. Si Lourdes ay hindi nakikipag-away sa kanyang mga kaklase. Si Leo ay mapagpasensya at hindi agad-agad nagagalit. Si Martina ay palabati ng magandang umaga po sa kanyang mga guro. Ang pagiging magalang sa isa't isa ay matibay na pundasyon ng relasyon ng magkakaibigan. Napabubuti ang relasyon kung maayos ang pakikipag-usap sa kapwa. Narito ang mga susing sagot. Gumawa tayo ng makulay na pusong origami. Kumuha ng papel na makulay at tiklopin ito para maging puso. Sa loob ng puso, isulat o iguhit ang pangalan ng iyong pamilya at mga kaibigan gamit ang Crayola o kahit anong gamit pangkulay. Ano ang inyong nararamdaman habang isinasagawa ang gawain? Bakit kailangan ng pagpapasensya kapag nakikipag-usap tayo? Para sa ika-4 na araw. Halina't magbasa. Si Binibining Luistro ay nurse sa paaralan. Siya ay may mga masisigla at magagalang na mag-aaral na mahilig magkwento patungkol sa kanilang pamilya. Naikwento rin nila na sila ay may paksang aralin tungkol sa wastong pakikipag-usap sa kapwa. Ano ang iyong buong pangalan? Ano ang pangalan ng iyong mga magulang o tagapangalaga? Ano ang madalas na pinagkukwentuhan ninyo ng mga magulang nyo? Ano ang madalas na sinasabi sa inyo ng inyong nanay o tatay kapag nag-uusap kayo? Ano ang inyong natutuhan sa pakikipagkapwa-tao sa inyong pamilya at mga kaibigan? Makinig ng mabuti sa kanta na iparirinig at papapunan sa tono ng kung ikaw ay masaya. Ako ay si Patlang. Ako ay may patlang kapatid. Masaya ang aking mga magulang kung makikita nila akong magalang. Ako ay tinuturuan nilang maging magalang.
Ang aking mga magulang o tagapangalaga ay sina Patlang. Sa kanila ako natutong magsabi ng po at opo. Ako ay maraming nais matutuhan sa wastong pakikipag-usap at pagkilos. Ang paborito kong pag-usapan ay patlang. Ako ay masaya kapag tinuturuan ako ng aking pamilyang maging magalang. Ako ay magsisikap maging mabuti sa salita at gawa. Lilinangin ko ang aking pagsasalita ng maayos. Lilinangin ko ang aking paggawa. Mahalagang magpagkakaroon ng magandang relasyon gamit ang mga magagandang salita sa pakikipag-usap. Kayang-kaya kong maging mapagpasensya. Basahin ang maikling tula. Tula tungkol sa pamilya ni Ivy Anyana. Pamilya, 6 na letra. Binubuo ng anak, ina, at ama. Laging tinatawag sa tuwing may problema, nagkakaisa, at laging masaya. Dito ako nagsimulang natuto. Dito ko naipakikita ang tunay na pagkatao. Dito ako nagsimulang mangarap. Dito ko natagpuan ang aking hinahanap. Ano ang mensahe ng binasa kong tula? Mula sa tula, ano ang nais ipabatid nito sa inyong pamilya? Bakit tayo dapat maging magalang sa pakikipag-usap at mapagpasensya sa mga ginagawa? Punan ang angkop na salita sa patlang o dugtungan ang pangungusap. Ako ay si Patlang. Hilig kong kausapin si Patlang. Tinuturuan ako ni Patlang na gumamit ng po at opo. Mahaba ang aking pasensya at hindi basta-basta nagagalit kay Patlang. Kahit kami ay may hindi pinagkakaunawaan kung minsan. Natutuwa akong maging magalang sa patlang. Ginaganahan akong maglaro ng patlang kapag kalaro ko si Patlang. Natutuwa akong patlang kapag kasama ko si Patlang. Gumawa ng bulaklak na papel gamit ang origami. Isulat dito ang mga natutuhan mong wastong paraan ng pakikipag-usap at maaari mo itong kulayan o lagyan ng disenyo. Ano ang iyong naramdaman habang isinasagawa ang paggawa ng papel na bulaklak?